Ito ang Suzuki Raider 150 Fi. At kung ito yung motor na hinahanap mo, tara, usap tayo. Tinaguri ang King of Underbone ang motor na ito dahil sa angking taglay na bilis nito. Speed, ito yung masasabi mo kapag kaharap ang motor na ito. Itong Suzuki Raider 150 Fi. Kung sa performance lang ang pag-uusapan, panalo ang motor na ito. Meron itong malahalimaw na makina at magaan na body chassis. Kaya madali lang sungkitin ang top speed nito. Marami din gumagamit ito pang karera at marami din gumagamit ito pang motor show dahil madali lang itong i-modify at madaling pagandahin. Powerful engine, magaan na body chassis at matipid sa fuel consumption. Ito yung nag-contribute sa motor na ito kung bakit tinatawag itong the King of Underbone. Itong Suzuki Raider 150 Fi. Aside sa purma, sa design at looks ng motor na ito, ay talaga namang maaasahan mo ang motor na to sa pang-araw-araw na gamitan. At pagdating sa kanyang dashboard, ito ay naka-digital na. At sa kanyang mga switch naman, high quality and premium din yung mga materials na ginamit dito. So hindi to basta-basta masisira. At pagdating sa kanyang dashboard, dito makikita lahat ng mga information na kailangan mo habang ikaw ay nagmamaniho gamit itong Suzuki Raider 150 Fi. At ang kanyang key system is the SOSI. Pero meron siyang anti-thief lock. At least meron siyang level of protection sa mga kawatan. So hindi mo to basta-basta mapapaandar itong motor na to kung wala talaga yung kanyang SOSI. Kasi kailangan mo pang i-unlock yung anti-thief lock niya para mapaandar mo itong Suzuki Raider 150. Sa kanyang design naman, masasabi kong premium. Ito yung updated design or updated Suzuki Raider 150 Fi ngayong taon. So ito yung combination ng black and white. So matte white ang kanyang pagka-white dito tapos glossy yung black. So sa decals niya ay talagang bumagay naman dito sa motor na ito. At ang overall dimension ng Suzuki Raider 150 Fi, ito ay may length na 1,960 mm. At ang kanyang width or lapad ng motor ay 675 mm. Yung height ng motor is 980 mm. Tapos yung kanyang wheelbase is 1,280 mm. At meron siyang ground clearance na 150 mm. Ang kanyang seat height is 765 mm. So yung height ating mga Pilipino ay swak na swak dito sa motor na ito. Ang kanyang timbang, ito ay mayroong timbang lamang ng 109 kg with powerful engine. At mayroong fuel tank capacity na 4 liters. Ang kanyang fuel consumption naman is 43 km per liter. So para sa akin, matipid na to sa mga 150cc na motor itong fuel consumption ng Raider 150 Fi. Ang kanyang gulong sa likod at harap is both ito naka-tubeless kaisla. So tubeless na ang kanyang mga gulong. Ang size ng gulong sa likod is 80 by 90 at sa harap naman is 70 by 90. 17. So, both 17 inch yung diameter ng mga gulong nito. Itong Suzuki Raider 150 Fi. At sa kanyang headlight naman, so ito ay naka LED na yung mga ilaw na ginamit dito. So, maganda na yung quality ng ilaw kasi naka LED na. Pero yung mga signal light dito is still naka bulb type pa rin yung mga signal light. Sa suspension naman, ito ay naka telescopic fork sa harap at naka monoshock sa likod. Sa braking system, ito ay naka single piston Nissin caliper na disc brake sa likod at sa harap naman ito ay naka dual piston Nissin caliper. Tapos malaki na rin yung diameter ng kanyang brake sa harap. So at naka dual piston caliper pa. So mana yung braking power at yung braking force nito. So kahit wala tong ABS, at least meron naman siyang dual piston caliper. At makapit naman yung kanyang brake at hindi naman naka-experience ng mga brake lock nito nung ginamit ko itong Suzuki Raider 150 Fi. Basta marunong ka lang mag-control ng brake, hindi ka makakaroon ng brake lock yung dalas mangyayari doon sa mga ibang brake na kapag piniga mo todo yung brake caliper ay nag-lock na siya. So dito naman sa kanyang engine specification, ito ay mayroong maximum power na 13.6 kW at 10,000 revolution per minute. Ang kanyang maximum peak torque naman is 13.8 Nm sa loob ng 8,500 revolution per minute. Ito ay equipped ng 4-stroke double overhead cam 4-valve at naka liquid cooled engine. So kanyang bore naman ay 62 mm, ang kanyang stroke is 48.8 mm.
Engine displacement is 150cc. Compression ratio is 11.5:1. So, fuel injected ito, mga kaisla. At merong 6-speed manual transmission. Ano naman masasabi kong sa powerful engine nito at sa magaan na chassis nito, madali lang ma-achieve yung top speed ng motor. So, kaya masabi ng iba na the legend ang motor na ito, the king of underbone. So, that's all for today's vlog, guys. Thank you for watching Motor sa Isla. Don't forget to like, share, and subscribe. Click the bell button para maging updated ka sa mga future content natin. So, once again, this is Motor sa Isla. Nagpayamuno na mag-amping kanunay o higugma ang Ginoo labaw sa tanan. Right? Sip always, peace. Bye-bye.